Kaming dalawa naman, puposisyon na kami sa loob ng van at nakamonitor kami dun sa hawak naming cellphone kung ano yung mga nangyayari, okay? So guys, sabay-sabay tayo ha. Naku talagang mag-monitor tayo. Let's go! Ready to prank? Yes! Yes! Let's We're go! ready to prank! Ano naman kaya ang role ng batikang journalist ng GMA Network na si Miss Cara David sa gagawin nating surprise? I'm so excited for the avocado cake. Pumunta kami sa GMA para sa unang hirit. Hinahanap niya po si Cara David pero wala siyang nakita doon. Yun yung pinaka-paborito niya eh. Ngayon, yung van namin nakaposisyon sa harapan ng Diaz. Pero yung isang crew namin naka-standby naman sa GMA at inaabangan na makuhanan through phone si Cara David. Yes, and then, syempre, we have monitored na. Oo, naka-ready na tayo. Ayan si ate. Bilis! Ayan, pumasok na siya. This is it! Hello? Ay, hi! Good morning. Ito po ba yung Lia's Cake in Season? Meron siyang hawak na phone at yung nasa linya, naku, si Cara David. Oo. Hi, magandang umaga. Gusto ko sanang mag-order ng avocado cake. Okay. Ilang cakes ka na? Ilang? Ilang cakes po? Just one piece lang. Can you have your name na lang po? My name is Cara David, K-A-R-A-D-A-V-I-D. Rose, magkano ba yung avocado cake? Nakalimutan ko kasi yung presyo eh. 150 po yung isang ginagawa. 1,250. Oh, sige. Thank you, Ma'am Rose. Bye-bye. Thank you. Tawag ito, sa pangalan siya ni ano? Pumasok siya sa... Ayan, yan, takbo-takbo pa siya. Yan, para excited siya. Hindi ko alam. Si Juan po ito. Uy, di makamove on si Ate Rose. Alright, eto na. Let's go. Dito tayo. Dito kami. Okay. Good morning po. Morning. Kami po yung magpipick up po ng order ni Cara David. Yes po. Kayo po si Rose? Good morning. Okay na po ba yung yung order? Opo. Ate Rose, meron po kaming magandang balita sa inyo. Kayo po Ang aming Day of Winner! Alam niyo po ba yung Day Off? Opo, napanood ko po. Saan niyo po napapanood ng Day Off? Harap po kayo dito. Dito. Dito po kayo. Bakit? Bakit po umiiyak? Wala, up lang po. Up lang. Siyempre, sobrang saya. At saka, wow, naiyak po ako. Ang saya po ako kasi isa po sa napili niyong bigyan ng day off po. Wow! Balita ho namin, si Cara pala, talagang paborito ninyo. Oo nga pala. Bakit niyo po naging paborito si Cara David? Dati, nakita ko siya sa yung signal sa Ibiso. Pumunta siya sa isang bundok na sobrang layo. Nag-supply sila ng solar. Oo, Dinala nila doon. Tapos sabi ko, taga Maynila siya. Yung heart niya, nasa mga taong walang-wala talaga. Sabi ko, grabe tong babae na to. So, ate, nung dumawag si Miss Cara, anong nyo? Sabi ko, Cara David eh, baka. Hindi ko lang iniisip kung baka kapareho lang sila ng pangalan. Pero yung boses niya, parehong-pareho sila. Naku po, pwede niyo po ba kaming turuan po ng inyong avocado cake? Hindi raw lubos inakala ni Ate Rose na papasukin niya ang baking bilang trabaho. Education ang kurso niya sa kolehiyo pero nagbago raw ang kanyang direksyon noong 2010. Unang nakapasok dun sa Lias, yung kapatid kong si Ana. So sabi niya, luwas ka dito sa Manila para matry mo kung ano yung nandito sa Lias. Yung start pa ng trabaho ko, icer, yung finisher sa akin, tagalagay ng icing sa cakes nila. 45 years old na si Ate Rose at wala pang sariling pamilya. Kaya, ibinuhos na lang niya ang kanyang oras sa pagtatrabaho.
Basta para sa pamilya, tinitiis niya ang anumang pagod. Pag nakita nila na nagtatrabaho ako para sa kanila, yung matutuwa sila para sa akin. Wala man asawa at anak, umaapaw naman ang ipinararamdam na pagmamahal ng kanyang pamilya. Si Ate Rose, siya po yung mabait na kapatid ko po. Tapos, sumusuporta po siya lagi sa pamilya niya. Si Rosalie, matulungin at mabait. Mapagmahal na anak. Okay lang daw kay Ate Rose mawalan ng oras para sa sarili, basta't makauwi sa kanyang ina sa Laguna. Madalas niya raw namimiss ang 8-month-old na pamangking si Leo, na anak ng kanyang kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa. Pag pumupunta siya doon, yung pasalubong po niya lagi sa baby, binibilhan niya kung ano yung kulang. Ay matulungin siya sa mga pamangkin niya. Magbigay siya kung anong kailangan. Lalo na kung wala, ay magbigay rin ng tulong kahit kaunti lang. Yung sinabi ng nanay niya sa akin na tawag nito, ipadama ko sa bata kung ano man ang dapat kong gawin na bilang nanay para sa kanya na kahit hindi po ako yung nanay. Bukod sa pamilya, may isa pa raw na nagpapasaya sa ating Day of Winner. Maliit man ang kanyang tirahan, ibang happiness daw ang dala ng komportabling higaan. Sleeping Beauty naman pala ang drama mo, Bes? Mahirap lang po kasi kami sa Zamboanga. Hindi po namin naranasan nung Monday pa po kami na nag-electric fan, gano'n. Kasi walang kuryente po sa amin. Gusto niyang maranasan din yung komportable sa buhay po niya. Oh, don't worry Ate Rose dahil mamaya lang ay malulubos mo ang komportableng bakasyon.